magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon. Nandito na naman po tayo sa ating pinakaiintay na programa every Tuesday, Thursday, and Friday. At ngayon po ay Thursday, kaya nandito kasama natin ang ating Doktora Eugene at siyempre, ang ano bang ano natin? O bigay o health episode. Oo. At maraming salamat at medyo humingi ako ng ano na kami ay medyo na-delay sa mga technical problems. At siyempre, tawagin ko na si Doc Eugene para sabay na kaming babati sa inyong lahat. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. We apologize kasi talagang may problema po. Ito yung pang-atake na naman ng kalaban. Pipilitin po natin sa biyaya ng Panginoon. Nahihirapan po yung mga technical technical support. At kahit gusto naming umpisa na kagad, ay hindi po namin ito magawa. Pero maraming salamat pa rin. Andito po kami. At sana nga po ay maayos din maya-maya ng konti. Magandang umaga po sa inyo pong lahat po ulit. At wag mo asyadong mainip po. Maghintay lang po. Batiin ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West. Corners ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan, ang mga area members at area leaders. Good morning sa inyong lahat at ewan ko kung mailalagay yung mga babatiin natin, hindi pa. Anyway, gusto ko lang batiin din ang mga may birthday ngayon. Si Josh Bert. Si Josh Bert. Oo. Happy birthday. Si Sir Tito Ermida sa aming area. Happy birthday po. Ngayon ba birthday niya? Oo. Oo, happy birthday. Pahopya naman po dyan. Kung nakikinig siya. At happy birthday, Sir Tito. At sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday, happy birthday po sa inyong lahat. At siyempre, ang babatiin ko na kahit wala dyan sa wala dyan sa screen, ang ating mga early bird. Okay, Oo. sige. Nandito Wala. Ginagamit yung aking cellphone. Ito, Ma'am Joby Plamentira. Kay Ma'am Belia Quiñones. Linda Quiñones, ma'am. Hello. Ma'am Helen Kapundan. Ito yun yung maagang-maaga early bird talaga to. At, Ma'am Edna Tadeo. oo, naghahatid ng apo na nag-aaral dito. Kay Ma'am Lucita Calora. Nasaan? Ayun. Kay Ma'am Estela Eslawan. Okay, good morning, ma'am. At Ma'am Blessime Geronimo. Okay. Kay Sir Jeffrey Reyes Eduba Onsat. Haba pala ng pangalan niya. Kay Sir Abraham James Diayon. Okay. Kay Sir Janver Sapatose. Ma'am Mirna Alianige, good morning, ma'am. Ang aking mga ka-area, Ma'am Cecil Ampig. Hello, good morning po. Sino pa ba? Yan. Si Ma'am Jenny Baluran Suerte. Okay. Suerte o swerte? Swerte. Buti pa siya, swerte. Maylene Cosare ng Ayun. Fresco Cart. Oo. Ang pag-uusapan sana natin, itutuloy po natin yung pre-eclampsia, pero nahirapan po yung ating mga technical personnel natin, hindi mai-connect. Siguro, 2 weeks ago na napag-umpisahan na po natin, di ba?
yung preeclampsia, uulitin ko na lamang po, ay ang pagtaas ng blood pressure ng isang babae pagkalampas po ng 20 weeks age of gestation ng pagbubuntis. So, ibig sabihin, ang preeclampsia ay nangyayari lamang po sa mga buntis. Hindi po pwedeng magka-preeclampsia ang hindi buntis. Kaya lang, emphasize ko po, ang preeclampsia ay nadadiagnose beyond 20 weeks, 20 and beyond. Hindi po pwedeng i-diagnose na preeclampsia before 20 weeks age of gestation. Pero ang preeclampsia ay may kasamang ibang simptomas na makikita po natin sa urinalysis. Ang laman ng urinalysis po ay meron pong proteins or ang tawag po natin ay proteinuria na ibig sabihin yung kidneys ay may problema na o may damage na, may sira yung ating kidneys na kung may preeclampsia kasi hindi na po napipreserve yung kidneys po natin yung protein. Yung protein ay kailangan po ng ating katawan dahil ang kidneys natin o yung bato ay siya po ay nagsasala ng waste at nutrients po na kailangan ng ating katawan. Kaya pag lumabas na po ang nutrients ay nagkakaroon na po ng problema yung filtration, glomerular filtration rate or yung pagsasala ng kidneys po natin. Lumalabas na po sa urine. At sa umpisa, meron pong mga reference values po na hindi po dapat lumampas po doon. Ibig sabihin, pag lumampas po sa 3 grams per day, ay siya po katunayan po na lumalala na po yung sitwasyon po ng kidneys. At ganon din po ang preeclampsia, pagka ganon na po ang nangyayari ay pumuputok na rin po yung red blood cells kaya nagkakaroon po ng hemolysis. At bumabagsak na po yung platelets na tinatawag po natin ng thrombocytopenia. Ibig sabihin, lahat po ito, tumataas na rin po yung liver enzymes kasi dahil po sa hemolysis, ito po ay, ibig sabihin, ito po yung mga simptomas na magko-confirm po na meron pong preeclampsia yung ating pasyente. So, i-distinguish natin yung preeclampsia sa ibang klase ng hypertension o mataas na presyon. So, hindi po, ulitin ko po, ang preeclampsia ay 20 weeks and beyond. So, pag tumaas yung blood pressure, if the blood pressure, the blood pressure goes up, tumaas po. Yung blood pressure po ng isang tao, before 20 weeks, pwede po itong gestational hypertension. At ito po ay i-monitor po natin through laboratory exams at saka yung kung ano po nakikita natin sa isang pasyente. Kung tumataas po yung BP niya before 20 weeks at wala naman pong problema, ayan na. Ayan. Sana tuloy-tuloy na. Kahit naman ano lang yun, 10 slides ay pwede na. So, ito na po yun. Preeclampsia is a complication of pregnancy. With preeclampsia, you might have high blood pressure. Diba sabi ko po kanina, kaya lang po tumataas po yung proteins in the urine that indicate kidney damage or proteinuria or other signs of organ damage, kagaya po ng elevated liver enzymes at saka bumabagsak po yung protein, thrombocytopenia. Ang preeclampsia usually begins after 20 weeks of pregnancy in women whose blood pressure had previously been in standard range. Ang ibig sabihin, before 20 weeks, normal naman po yung BP niya. Hindi naman tumataas. Tataas lang beyond 20 weeks so we can diagnose her to have preeclampsia.
siyempre supported pa rin po doon sa sinasabi ko, urinalysis, CBC, platelet count, para masabi natin na totoong preeclampsia. Pero pagka nangyari na po ito, ibig sabihin worsening na yung condition po ng pasyente. So, ang preeclampsia ay tumaas ang blood pressure 20 weeks of pregnancy, na dati naman pong normal ang BP niya. Next slide po. If it is left untreated, preeclampsia can lead to serious or even fatal. Marami po kaming pasyente na pag dumadating po sila, late na, ay talagang both the mother and the baby can die. Dahil po sa mga neglected patients na, lalo na po noong mga panahon, ay galing pa sila sa malayong lugar, sa bundok, at hindi sila nagpapacheck up, kaya hindi nila alam na sila pala ay may preeclampsia na at lumala na. Pupunta sila sa ospital pag hirap na. During my internship days, at ako po ay yung postgraduate internship, yung 1 taon before we take the medical board exam, doon po ako napunta sa Amang Rodriguez, sa may Marikina. It's a public hospital na ang ultimate referral po ng mga taong galing ng Rizal, Antipolo, Tanay, San Mateo, ay lahat po ay papunta po doon kasi wala pang ibang mapuntahan na ospital po noon na malapit. At nakaka-receive po kami ng mga pasyenteng dala-dala na nakaduyan ng yung kumot, na dala-dala po ng 2 tao, by foot po silang parating sa ospital. Kaya kung 2 araw nilang nilalakad mula sa bundok hanggang sa ospital, can you imagine na yung dapat na mailapat po sa kanila ay hindi po na ibibigay. Lalo na kung mataas ang blood pressure, ay sila po ay kinukumbulsyon na lamang at hindi alam nung taong magdadala. Kaya nakaka-receive po kami noon ng mga pasyenteng kung sa tagal sa pag-transport sa kanila ng anak, katabi niya yung nanay, ay niya na yung baby niya na hindi pa nailalabas po yung inunan. At yung madalas nga po ay, syempre, dahil hindi po yung tamang pagpapaanak, prone to infection. Kasi hindi naman alam nung nagdala kung paano niyang gagawin, di ba? So, medyo may amoy na po yung iba. Pero, wala tayong magagawa during those times dahil wala pa pong mga malalapit na ospital. Ngayon po kasi, good thing, marami na pong mga secondary hospitals nearby. Hindi na po yung talagang pupunta po sa sentro. Ngayon ay marami na pong mga secondary hospitals, hindi lamang po pang public, even private hospitals. Kasi kahit na anumang problema ng pasyente, ay pwede silang magpa-check up na ngayon sa health center. Dati, wala po. Ngayon, napakarami na pong mga health centers na dapat, na pwede nilang puntahan na wala pong bayad wala pong bayad sa consultation. And they can be given free vitamins, free laboratory workups, at saka libre na rin po yung kung yung mas marami kagaya So sa... parang may yakap na nun. Hindi ngayon. Noon wala. Yung ngayon Kaya nga sinasabi mas mo. marami, mas madali na silang nadadiagnose kasi marami na pong mga health center na umagapay sa kanila. Noon, pupunta lamang po sila sa hilot. Ang marami pong cause ng death ng mga mothers ay yung napabayaan pong postpartum hemorrhage. Dahil po hindi po nila mapigilan pagdudugo ng nanay, dadalhin pa rin sa ospital, pero
dying na po yung nanay. Kasi yung in good faith naman yung kumadrona, gagawin niya yung kaya niyang gawin, pero up to a point, she can do so much, pero hindi naman, hanggang doon lamang po talaga. Kasi kahit nakapanganak na po yung isang pasyente, ay pwede pa rin mag-bleed. Itong pre-eclampsia, pag hindi po na-diagnose at pinaanak mo na hindi mo alam na mataas po yung blood pressure niya, this can cause postpartum bleeding or bleeding after na mag-deliver siya. Kasi nga po, sa taas ng presyon, ay talaga pong nagagalit, nangangalit din po yung mga arteries and veins po sa loob po ng matres. At nahirapan pong mag-contract po ito, lalo na po itong magbi-bleed. Kaya madalas po, yung tinatawag po nating PPH or postpartum hemorrhage, isang dahilan po itong pre-eclampsia na hindi po maampat po yung bleeding. Kung ang kasama mo lang ay kumadrona, wala po siyang ibang magawa, kundi maglagay lamang po ng ice pack sa puson, mamasahin niya po yung matres ng nanay, yun lamang po. After that, wala po. Kung meron man siyang available na IV fluids, pwede pa. Pero sa kumadrona, hindi po sila talaga gumagamit niyan . Marurunong naman, mga tao po noon, talagang eksperyensyado naman sila, pero they have their limitations. Kaya, bakit napunta tayo doon? So, pre-eclampsia is one of the causes of postpartum hemorrhage. Kaya ako nabanggit po doon kasi baka hindi ko mabanggit na hanggang sa matapos po tayo. So, ganun po ka-significant itong disease entity na to na both the mother and the baby can die kung hindi po ito maagapan or hindi po ma-diagnose. Early delivery of the baby is often recommended. I guess, napag-usapan na po natin last time, bakit ano po yung early delivery of the baby is often recommended. The timing of delivery depends on how severe the preeclampsia is and how many weeks pregnant you are. Ibig sabihin po, kung ang nanay ay kung 20 weeks, ay nagkaroon po ng preeclampsia, minomonitor po itong mother na to, itong pregnant mother, at binibigyan po ng pang-control po ng blood pressure. Hanggang sa talagang cautious po, guarded po ang monitoring po nito, hindi pwedeng uminom ka lang ng blood para sa hypertension, sasabihan ka rin na huwag kumain ng maalat, low salt, low fat, pero mas madalas po ang prenatal check-up po nito kasi hindi lamang po tinitignan po yung blood pressure. Kasi this time ay meron po ng additional equipment for us to diagnose preeclampsia. Yun po yung ultrasound. Pinapa-ultrasound po ang pasyente at tinitignan po yung mga blood vessel na magsasabi kung tumataas na po o worsening po yung sitwasyon po ng baby. Kagaya ng OB Doppler, ang tawag po namin, 4 na arteries po yung tinitingnan, 2 uterine artery, yung middle cerebral artery, at saka yung cord, kung paano po yung blood flow ng dugo. Kaya kung worsening po, umbilical artery, tinitingnan po yon. Pagka pino-compare po yung dalawang yon, yung uterine artery ay nagsasabi na may notching na hindi na po maganda yung daloy ng dugo na papunta sa baby. Ganon din po pagka tinitingnan po yung middle cerebral artery ng baby. Ino-ultrasound po through the abdomen na tinatapat po sa ulo ng baby. At kung makikita na po na talagang dilated na po yun, worsening na po yung sitwasyon ng bata. Na kahit na okay pa yung mother,
pero yung bata ay hindi na po okay. So, ang ibig sabihin ng timing of delivery, hindi lamang po kung gaano ka-severe yung preeclampsia, kundi pati rin po yung sitwasyon ng baby sa loob. So, maraming mga gamot din just to delay o procrastinate yung pag-deliver ng baby. Pero kung hindi na po ito makontrol sa lahat po ng gagawin po para sa baby at saka sa mother, kailangan pong ilabas na po yung baby. Kaya nga sabi niya dito, it depends on how severe the preeclampsia is and how many weeks pregnant you are. So, ibig sabihin, kung nag-worsen po yung pagbubuntis ng isang mother na may preeclampsia at 24 weeks, kailangan mong ilabas yung baby at madalas po ay talagang bubuksan na po. I-CCS na siya para mailabas po yung baby. At this time, ay sigurado pong hindi magsusurvive yung baby kasi 24 weeks lang. Again, as I have mentioned before, if the situation of the mother is worsening, even if the baby is still healthy, we deliver the baby at we always consider the mother over the baby. Hindi dahil sa gusto nating mamatay yung baby afterwards, pero yun, yung pregnancy na po niya ang dahilan bakit nag-worsen. Or lumalala na po yung sitwasyon po ng mother. So, kailangan i-terminate na po yung pregnancy. So, at any age, beyond 20 weeks, if the baby cannot survive, wala na tayong magagawa. But there are times na kung depende po yung kung salvage rate ng isang ospital, marami namang po ospital na nabubuhay po yung 26 weeks na baby. Pero not always. Depende sa weight at saka yung age of gestation ng baby, the baby can survive. Pero syempre, kung inilagay mo ito sa ospital, ay talagang aabutin ka ng milyon just to save the baby. Kaya ang minsan pa, ang problema lamang po sa severe prematurity ng baby, makasurvive man siya, ay pwede pong mabubulag siya. Dahil sa pagbibigay po ng oxygen, nabubulag po yung baby. And we have many cases na ganyan, nakasurvive yung baby. Yung mga mayayaman, the baby can be also airlifted from the Philippines to other countries. Nabubuhay po. Kaya po yung mga may pera na gawin po ito. Pero syempre, kung ikaw naman na 26 weeker lang yung baby mo at alam mong hindi po kakayanin ng pedya, hindi naman kasalanan po ng pedya yan. Pero sa the advent of many technologies ngayon ay marami pong paraan upang makasurvive po yung baby. Binibigyan po sila ng langsung surfactant na talaga pong napakamahal din po ito. Very expensive po ito. Kaya lang, yung ulitin ko po, if you are to select or to choose between the two, ay pinipili pa rin po yung mother over the baby. Kung na-reach naman yung viability age of gestation ng baby, like 30 weeks, ay pwede pa rin po. Yun nga lang po ay the baby may stay longer in the incubator. Sa ICU, talagang guarded po ito, binabantayan na po ng mga pediatrician. So, there are questions na bakit naman pinili po yung mother. Pero siyempre, lalo na kung may anak na po na nauna, mas po, prioritize mo yung kalusugan ng mother. At minsan, we can do so much nga po. We have given all the medications that we can give. Naigawa na po yung mga
prenatal surveillance na ginagawa, and yet the mother may worsen, wala tayong magagawa but to terminate the pregnancy. Ito, sabi niya, preeclampsia may develop after delivery of a baby, a condition known as postpartum preeclampsia. So, ibig sabihin, you may have a normal blood pressure all throughout pregnancy, and yet after delivery ay biglang tumataas po yung BP or blood pressure ng mother. We can still consider postpartum preeclampsia kung ito po ay nakikita pa rin na may proteinuria, low platelet, ganun po. Kasi po, at siguro sa mga susunod ay makikita po natin yung complications po ng preeclampsia. Next slide po. Yung mga simptomas ng preeclampsia, nabanggit na ko na rin po ito. The defining feature of preeclampsia is high blood pressure, proteinuria, or other signs of damage to the kidneys or other organs. You may have no noticeable symptoms. Ibig sabihin, you may be up and about, or sasabihin ng pasyente, wala naman po akong nararamdaman, hindi ako nahihilo, hindi ako nasusukan, hindi sumasakit ang ulo ko, and yet, meron ka na pala nito. The first signs of preeclampsia are often detected during routine prenatal visits with a healthcare provider. Okay, next. Next, ayan. Along with high blood pressure, ito yung preeclampsia ha. Along with high blood pressure, preeclampsia signs and symptoms may include excess protein in urine or proteinuria or other signs of kidney problems. Kagaya ng naipaliwanag ko po kanina. Decreased levels of platelets in blood. We call it thrombocytopenia or low platelet na kagaya po pagka may dengue ka, ito po yung minomonitor kung bumabagsak na po yung platelet. Parang ganyan din, nagdi-decrease na po yung platelet ng isang buntis. Increased liver enzymes that indicate liver problems. Tumataas na po yung SGOT, SGPT ng pasyente at nagkakaroon na po siya ng severe headaches. Ito po ay nagsasabi na talagang worsening na po yung preeclamptic pregnant mother. Next. Changes in vision, including temporary loss of vision, blurred vision or light sensitivity. Pagka nagpa-check up yung mother ay kahit na hindi na po, kung yung mga pasyenteng conscious na po sa kanilang sitwasyon, yung iba ay sasabihin na lang nila na parang nawalan siya ng paningin o na blackout or malabo ang kanyang paningin or nasisilaw siya sa maliwanag. Iba na po, talagang di po pwedeng di pansinin po ito. Kaya nire-refer din po namin ito sa ophthalmologist para silipin po yung back of the eyes at makikita po kung talagang preeclampsia ay meron pong mga bleeding po sa loob. So yun ang dahilan bakit po nagkakaroon po ng vision problems yung pasyente. At sasabihin po ng ophthalmologist that it is related with the condition of the patient. Shortness of breath caused by fluid in the lungs. Dahil nga po, hindi na may problema na rin po yung kidneys, hindi na po niya nasasala, nare-retain po yung tubig, at nagkukos po ng pulmonary edema, nagkakaroon po ng tubig po sa lungs, kaya maigsi o shortness of breath. Yung pag nakikita mo yung pasyente, talagang panay-panay yung hinga niya, pero kasi hindi niya ma-maintain yung long, yung i-sustain po yung hangin sa loob dahil literally ay siya po ay nalulunod dahil hindi na po ma-expand maigi yung lungs dahil meron na pong tubig. Hindi na po spongy. Hindi na po nakakapasok maigi yung nung hangin
So, yung exchange din po ng oxygen ay very poor na po dito. Kaya, may mga pasyente po dyan na hirap na pong huminga dahil meron pong pulmonary edema. Pain in the upper belly, usually under the ribs, on the right side. Kasi kung namamagana rin po yung liver, yung atay, nasa right side po niyan. Kaya ang complaint ng pasyente ay sumasakit po yung upper belly po niya dahil irritated na po yung liver. And of course, kung meron na po nito, ay meron na rin pong nausea and vomiting. Makikita mo na yung pasyente talagang hindi comfortable kasi nasusuka siya pero wala naman siyang isukay. Pero yung iba ay talagang sila po ay nagsusuka. Isa pang binabantayan namin, kaya nga po every time na may prenatal visit po yung isang buntis ay tinitimbang po. Kasi kung meron pong limit ng weight gain ng isang buntis mula yung hindi siya buntis, and during the whole duration of her pregnancy ay allowable po ay 11 kilograms lamang po. Pero yung iba ay even beyond that. Kaya yung increase in weight at yung swelling, yung pagmamanas ng lower extremities, ay ito po yung mga simptomas na nagsasabi na lumalala na po yung sitwasyon ng mother. Weight gain and swelling, or we call it edema, are typical during healthy pregnancies. Meron din pong weight gain. Sabi ko nga 11 kilograms average na weight gain during pregnancy. Marami ding mga buntis na minamanas pero hindi po tumataas yung blood pressure. Tatandaan po natin na may kasabay na pagtaas po ng blood pressure. Kasi yung pag may pagmamanas ng isang buntis, hindi naman po yung, ay bakit ako minamanas? Kasi po, ang dahilan naman po nun ay hindi po maganda yung pag-circulate ng fluids ng ating katawan dahil po naiipit na po yung papunta sa lower extremities po natin, lalo kung long-standing yung pasyente, siyempre po because of the growing gravid uterus or pregnant uterus, ay nagkukos po ng pressure po sa lower extremities that the circulation of fluid is very poor. Dahil po sa gravitational pull ay namamaga po lalo yung buntis, kaya po nagkakaroon po ng edema. But again, this is not always a case of preeclampsia because you can have bipedal edema even without preeclampsia kasi hindi naman po tumataas yung blood pressure mo. Okay? However, sudden weight gain or a sudden appearance of edema, particularly in your face and hands, may be a sign of preeclampsia. Ito po, pagka preeclamptic yung pasyente, hindi lamang po bipedal edema, hindi lamang po yung lower extremities po niya ang namamaga. Mapapansin niyo po, pati mukha, mga daliri. Kita niyo yung sasabihin niyo na magang-maga ka na. Kasi pati lips ay kakapal, pati yung ilong ay lalaki. Kaya mapapansin mo na talagang tumaba, pero iba na po yung pagtaba. Kung pre-eclamptic, ay yan pa, hindi lamang po yung mukha, daliri, yung pagmamanas ng dalawang extremities, kundi pati yung abdomen. Pagka examinin mo yung abdomen ng pasyenteng may pre-eclampsia, kitang-kita mo, pagka itinusok mo yung daliri mo ay lulubog dahil punong-puno na rin po ng fluid dyan. Kaya ang tingin mo ay lalo pa pong lumaki yung kanyang tiyan. At hanggang sa bulbar area, yung labia majora ay magang-magana rin po dahil sa manas. Okay? Next po. Anong dahilan po anong causes ng preeclampsia?
Sabi dito, the exact cause of preeclampsia likely involves several factors. Experts believe it begins in the placenta, yung inunan, the organ that nourishes the fetus throughout pregnancy. Lahat po ng nutrients na mapupunta sa bata ay manggagaling po doon sa inunan. Early in a pregnancy, new blood vessels develop and evolve to supply oxygen and nutrients to the placenta. Yung pathophysiology ng preeclampsia ay pinag-aaralan po namin up to the molecular level, pero wala tayong maipakita dito. Pero just to, not to create confusion, ang isang dahilan po ng preeclampsia, pag yung lumalaking bata ay meron pong placenta na nakadikit po sa uterine wall. Ma-imagine nyo po na sa loob ng matres ay lumalaki po yung bata, meron po siyang pusod na nakakonect po sa placenta. Si placenta ay nakadikit sa matres. Paano nangyari po ito? Pagka lumalaki po yung bata, developing placenta, ay nagki-create din po ng bagong blood vessel upang naikabit niya po yung placenta sa uterine wall o muscle. Kaya lang po, ang nagiging problema po sa preeclampsia, yung developing blood vessels po, veins and arteries connecting the placenta to the uterus, ay hindi po normal yung development nila. Kumbaga, ang normal pregnancy, yung developing blood vessels na kakabit po sa uterine wall, ay handa po si uterus na tanggapin po nito. So, yung synchronize para bang sasalubungin niya, na maganda yung pagsalubong niya, kaya pagka yung blood flow ay maganda. Kaya lang po, kung sa preeclampsia ay parang ay ire-restrict niya yung pagpunta po sa placenta, so hindi po makakatanggap yung bata, yung uteroplacental blood flow ay hindi po maganda. Kung hindi maganda, magkakaroon po ng problema yung bata. Bakit po? Kasi yung blood supply, siya po yung nagdadala ng oxygen. Siya po yung nagdadala ng nutrients papunta po sa placenta. Pero kung may restriction po yung blood vessels, ay konti lamang pong papunta sa baby. So ito po yung nagkukos ng intrauterine growth restriction or intrauterine growth retardation. Hindi po matanggap nung bata ng dapat niyang tanggapin, so restricted yung kanyang growth. Hindi po yung normal na dapat lalaki po siya ay hindi po mangyayari kasi konti lamang po yung pumupunta sa kanya. Hindi po kasalanan din ng mother. Kahit na ano pang vitamins na ibibigay mo sa kanya, ay hindi po bubuka yung blood vessel na yon. So, ibig sabihin, nasa katawan ng mother na hindi mo pwedeng diktahan. Maglabas ka ng maraming nutrients, maayos ang blood supply papunta sa placenta, hindi pwedeng ganon. There are medications, pero hindi pa rin po. At a certain point, ay hindi na po talaga magre-respond. At kung hindi po makontrol, severe or very high blood pressure, yung inaabot na po na kinukumbulsyon po yung mother, ay pwede rin pong mamatay anytime yung baby. Okay? So, sana maintindihan nyo po. Kasi, yun po yung pwede kong i-explain para maintindihan nyo pong maigi. Yung meron pong problema sa blood circulation that would restrict the good blood circulation for the baby to receive enough oxygen and enough nutrients from the mother. Okay, next
Next po. Pero 11, ano na yata. In women with, marami pa ba? Hindi natin kakayanin. Ha? Tapusin natin. Sige. In women with preeclampsia, these blood vessels don't seem to develop. O yan po. Or work properly. They will not develop. Problems with how well blood circulates in the placenta may lead to the irregular regulation of blood pressure in the mother. Yun po yung dahilan. Kasi tumataas po yung blood pressure ng mother. Yung pressure, di ba, lumiliit yung daluyan po ng dugo na maapektuhan din po yung baby. So, hindi niya natatanggap yung dapat po niyang tanggapin. In fact, alam po namin kagad pag nagpapaanak po kami, yung cord ay payat. Yung mga batang matataba, pag yung cord ay matataba rin. Kasi ibig sabihin, maganda yung exchange, yung blood flow from the mother, yung through the placenta going to the baby. So, yun po yung pinag-iba ng preeclampsia na we cannot always detect. Pero yung mga bagong, although very expensive po, even at early as the first trimester, we can foresee if the patient will develop preeclampsia later in pregnancy. So, we can give some drugs, pero it's not always given na para hindi na po tumaas, sasabihin nyo na hindi na mangyari ito, ibigyan mo na ako. Hindi naman po. There is always an indication why we should give the patient some additional medications just to, if not to prevent, just to delay worsening of the preeclampsia of the mother. Ibig kong sabihin, we can give medications but we cannot assure the patient na she will be well throughout pregnancy. Kasi nasa katawan na po ng mother po yan. Okay? Sige, dito muna tayo ano pa ba ang mga susunod, yung treatment na? Marami pa yun. Marami. Okay. Sige, hindi nakakayanin, kaya siguro... Mahaba-haba pa po ito. Sana nga po yung mga magiging mother or nagbubuntis pa, maganda pong makinig po kayo nito. Okay? Maraming salamat, Doc Eugene, at very informative na talakayin tong na to, preeclampsia. Dahil marami sa atin hindi alam ito eh. Kaya, yun nga, yung nabanggit mo kanina, do sa during maraming namamatay dahil nga unang-una hindi nila alam kung ano nangyayari. At late na bago madating sa ospital. Kaya maraming salamat at I hope na kayo rin ang mga nanonood, sabi pa nga ni Ma'am Belia, aray ko po, para bang ganun niya na dama yung nitong preeclampsia na to. Ilan ba yung ilang milyon ba? Meron bang 10? Hindi, meron naman tayo. Maraming salamat po doon sa mga nakikinig. Sana ay kung meron pong mga nakaranas na po ng preeclampsia, dapat po mas maingat po tayo kasi pwedeng umulit. Kung naging preeclamptic na po kayo sa previous pregnancies nyo, ay pwede pong umulit. Hindi po ibig sabihin na hindi po ay okay na po kayo. Kaya mas, ibig kong sabihin, kung nagkaroon na po kayo, ay lalong kayo po ay lalapit po sa doktor kagad pag nalaman nyo kayo po ay buntis. Para meron pong gagawin pong pamamaraan para sakaling hindi kayo magtuloy sa preeclampsia. Okay? Ewan ko kung meron pa akong kasi pula na itong akin. Pula? Oo, Oo, pula na. Wala na nga. So,
gusto na rin namin nihabol yung mga, magpasalamat doon sa mga humabol din na hindi namin na, kanina, na-recognize na mga Oo. viewers natin. Sina Samantha Pulido, si Ma'am Sandra Bergancia. Oo, thank you po. Sino pa? Baba mo? Si Ma'am Yang. Nakinig si Ma'am Yang. Oo, Okay. Ma'am Mirna Alyanige. Alam ko nandiyan si yung taga Baguio. Ma'am Sheila Fernandez. Si Ma'am Oo. Sheila. Oh. Ma'am Lisa Pisco. Lisa Pisco, Ma'am oo. Gemma Krampatanta. Thank you po sa Good panonood. morning. Thank you po. Si Joanne. Nasaan ka, Joanne, ngayon? Nasa UK ka pa rin? Oo. Oo. Tamang-tama para sa iyo to. Si Ma'am Raquel Taha. Oo. Ayan. Maraming salamat po. Mary May Ma'am Gonzaga. Mary Gonzaga. Dapat po sa susunod ay manood po kayo ulit para lalo nyo pong maintindihan. Ma-appreciate nyo po yung kaso nito. Tsaka yung pag may tanong na kagad kayo, tanong nyo na kagad para masagot na agad. Oo. Hanggang nandito si Doc Eugene. Ayan. Sige. So far na na yan, bati na yung iba yan. Wala nang kanangang sound. So, meron pong susunod na programa. Huwag po kayong aalis dyan dahil meron pa rin po tayong kumaway ka na lang. Kasi wala nang sound yung mic niya. Sister. Mayroon pong The Baptist Lunch. Maraming salamat po.